The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee, and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself, O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For whoever exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po. Ang ating pong mga pagbasa ngayong umaga ay may isang magandang tema. Ang pagpapakumbaba, lalo na sa ating pananalangin. Sa ating pong unang pagbasa, mula po sa aklat ni Sirach, sinabi po roon, the prayer of the humble pierces the clouds. Ang panalangin ng taong pagkumbaba ay tumatagos hanggang langit. Ang Diyos daw ay hindi po tumitingin kung mayaman o mahirap, maganda o pangit, mataas ang katungkulan o mababa. Ang tinitignan po niya ang nilalaman ng puso ng bawat isa. At kapag ang puso natin ay mapagkumbaba, when our hearts are humble, kapag ito'y totoo, tapat at marunong kumilala at umamin sa pagkukulang niya, ang ating pong dasal ay aabot hanggang langit. Minsan po, merong isang simpleng lola sa isang baryo na araw-araw po siyang pumapasok sa simbahan. Maaga pa lang, nandoon na siya sa harap ng altar at nananalangin. Tahimik lang, Wala man siyang hawak sa rosaryo, wala mang libro ng mga panalangin o nobena. Tinanong ko minsan itong si Lola, Lola, ano po yung dinarasal nyo at araw-araw kayong narito? Ang dami-dami niyo po yata ang ipinagdarasal, sabi ko sa kanya. Napangiti lang po siya sa akin at sabi niya, Father, hindi ko naman po alam lahat ng panalangin. Pero sinasabi ko lang, salamat Lord at napakabait niyo sa amin. At patuloy niyo po kaming tulungan. Huwag niyo po kaming pababayaan. Simple, payak, at mula sa puso. Ang simpleng panalangin iyon, wala sigurong forma, pero puno naman ng pagpapakumbaba. Mas malakas pa siguro ito kaysa sa dasal ng taong puro salita, pero wala namang kababaang loob. Sa harap po ng Diyos, hindi po mahalaga ang haba ng panalangin, kundi po yung katapatan ng pusong mapagkumbabang nagmamahal. Kaya po sa tuwing makikita ko po yung mga deboto, quote unquote, magsisimula pa lang sa pintuan ng simbahan, nakaluhod na, naglalakad papunta sa altar at may hawak pang rosaryo, Diyos ko, makalunos na po rin tudda. Alam ko po, mahirap po pagka operado na yung tuhod mo. Alam mong hirap, kapag malamig, sinusumpong. Pero, siyempre, sabi nga nila, walang siraan ng trip, Father, Kung yun sa kanila ang pakiramdam na nakakatulong, wala hong masama doon. Ang sinasabi ko lang, hindi po nasusukat sa ating panlabas na ginagawang medyo makulay, maingay, yung nilalaman ng ating kalooban. Sa ikalawang pagbasa, si San Pablo, nagsasalita bilang isang taong patapos na ang paglalakbay niya dito sa mundong ibabaw. He mentioned that I have completed the race and I have kept the faith.
Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Napakaganda ng kanyang binabanggit. Parang isang sundalo na lumaban ng buong tapang, hindi para magyabang, kundi para ipakita na ang lahat ng nagawa, ang lahat ng kalakasan niya at kagalingan niya ay mula lahat sa Diyos Ama. Maaari niyang sabihin, ang dami kong naipatayong komunidad, no? Mula sa Roma, Corinto, Thessalonica, ang dami kong naipagawa. Ang galing ko. Pwede naman niyang sabihin yun, at totoo naman. Marami siyang naisulat. Hanggang ngayon, binabasa pa rin natin. Subalit ang sabi niya, ang Panginoon ang nagpatatag sa akin. Kinikilala niya na ang lahat-lahat na meron niya ay nagmula lahat sa Diyos Ama. Paminsan-minsan dumadaan din tayo sa mga pagsubok sa buhay. Sa ating pamilya, sa trabaho, kahit sa pang-araw-araw nating pakikisalamuha. Kapag minsan nais mo nang sumuko, alalahanin mo si San Pablo. Hindi na nakamit ang tagumpay dahil magaling at malakas siya, kundi dahil mapagkumbaba siya sa harap ng Diyos Ama. With all humility, he acknowledged that without God, he is nothing. Katunayan nga, nabanggit pa niya, nung iniwan ako ng lahat, tanging ang Diyos lang ang aking naging tanggulan. At sa ating mabuting balita ngayong umaga, ang kilalang parabola ni Jesus tungkol sa dalawang nagdarasal sa templo. Isang pariseo at isang publikano. Noon pa man, no, meron ng medyo konting bias kapag nagtatrabaho ka sa gobyerno. No? This man was a tax collector. Hindi ko naman pumilalahat kung katrabaho sa gobyerno. Ano po, baka mamaya hindi na ako makalabas dito sa inyong kapilya. No? Sinasabi ko lang po, no, ayon na rin po sa ating mabuting balita, ang pariseo, todo ang panalangin. Pero kung papansinin po natin, ang laman ng kanyang panalangin ay puro ako. No? Panginoon, sabi niya ganyan, salamat at hindi ako katulad ng ibang makasalanan. Nag-aayuno ako, nagbabayad ako ng ikapo. Para ba nagbubuhat ng bangko? No? Puging-pugi sa sarili, sabi nga ng kabataan. No? Subalit etong publikano, nakayuko lamang habang dinadagukan ang kanyang dibdib sa pagsasabing, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. O God, be merciful to me, a sinner. At sinabi po ni Jesus, ang nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakumbaba, ang siyang itataas. Napakagandang aral para sa araw-araw nating pamumuhay. Everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Sabi ni Jesus, ang publikano ang umuwing kinalulugdan ng Panginoon. Napakainam, napakaganda. Sa isang parokya, minsan nilapitan ako ng isang binata. Sabi niya ganyan, Father, paminsan-minsan hindi na po ako nagsisimba. Bay, bakit naman, iho? Tanong ko sa kanya. Father, nahihiya po ako sa Diyos kasi ang dami ko na pong pagkakamali. Minsan nahihiya na akong humarap sa kanya. Napangiti ako at sinabihan ko ang binata, Iho, no? Alam mo ba, yun mismo ang gustong marinig ng Panginoon. Yung pusong marunong umamin sa pagkakamali. Sa panahon natin ngayon, napakahirap bigkasin yung I am sorry. Pasensya na, nagkamali ako. At handa akong magbago. Sana wag makakalimutan yung pangalawang parte, ano? Hindi lang puro sorry ng sorry. Kailangan managot din tayo upang matuto. Dahil kapag ang tao marunong umamin ng kasalanan, doon pumapasok ang grasya ng pagpapatawad. Hindi mo kailangan maging perpekto bago ka pa man lumapit sa Diyos. Kailangan mo lamang maging tapat at totoo. Yun naman ang hinahanap sa atin ng Diyos. Sinseridad, no? Katapatan. At simula noon, unti-unting bumalik sa simbahan itong binata. Hanggang sa naging aktibo ng kabataan, naglilingkod, tumutulong sa mga outreach ng simbahan. Hindi dahil bigla siyang naging banal,
o madasalin, kundi dahil natutunan niya na ang Diyos po natin ay Diyos ng awa at hindi po basta-basta na lamang po ng huhusga at nagpaparusa. Wag na wag po sana natin kakalimutan iyon. Ang ating Diyos ay Diyos ng habag at awa. Kaya kung babalikan po natin itong panalangin ng Pariseo sa Ebanghelyo, yung panalangin puro ako, no? Ginagawa ko ito, hindi ako katulad ng iba, samantalang ang dasal ng publikano ay puro ikaw, Panginoon, maawa ka sa akin. Sa atin kaya ang sariling pagdarasal, ano ang mas madalas po nating bitbitin? Puro kaya ako, no? O puro ikaw? Ang taong mapagkumbaba ay lagi pong nakatuon at nakatingin sa Panginoon. Hindi po sa kanyang sarili lamang. Hindi siya nagkukwenta ng kabutihan na kanyang nagawa. Kasi po alam niya, lahat ng ito ay kabutihan at biyaya lamang ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ay nagtatapos sa napakagandang linya. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. Kapag marunong po tayong yumuko, si Kristo mismo ang mag-aangat sa atin. Kapag marunong tayong umamin, siya mismo ang magpapatawad. At kapag marunong tayong magpasalamat, siya mismo ang pupuno sa anumang kulang sa atin. Sa misa po natin ngayon, lumapit tayo hindi bilang mga taong may pinagyayabang na kabanalan, kundi bilang mga anak na nagsasabing, Panginoon, maawa ka sa amin. Amen.